na diskubring baryo ng mga aswang. Kung minsan ay nakakagawa tayo ng mga maling desisyon sa ating buhay, nalalaman na lamang natin nagkamali tayo kapag huli na ang lahat. Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Isa po ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig at talagang namamangha po ako sa mga napakikinggan kong mga kwentong kababalaghan sa inyong YouTube channel. Ako po si Benedict at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan namin ng kaibigan kong si Edward noong sundan namin ang isang magandang dalaga at natagpuan namin ang isang baryong tirahan ng mga aswang. Gayon din ang tungkol sa masalimuot ko pong pagbabakasyon sa baryo ng aking tiyahin. Hindi ko na lamang po babanggitin ang lugar ng aking tirahan bilang respeto sa mga taong naninirahan doon. Taong 1995, nasa 16 na taong gulang pa lang ako at madali akong mahumaling sa mga mestisa at magagandang babae. Kaya naman, hindi may pagkakailang napakarami kong naging kasintahan buhat sa sekundarya. Makulay ang aking buhay pag-ibig, pero hindi po ako babaero at hindi ko po pinagsasabay-sabay ang mga nagiging nobya ko. Pabilis lamang po akong magkagusto sa iba kahit iilang buwan pa lang ako hiwalay sa aking dating nobya. Dumating ang araw ng Sabado ay inutusan na akong mamalengke ng aking ina. Kaya isinama ko si Edward. Natapos na kami sa pagbili ng mga gulay at isda. Noong masulyapan ko ang isang mistisang babae. Sa unang pagkakataon ni talagang tinamaan na ako sa kanya. Parang napuno ng puso ko ang aking mga mata. Habang nakatitig sa kabuuan ng magandang dalaga, wala akong makitang kapintasan sa kanyang kutis at kung siya ang aking magiging nobya ay tiyak na ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa aming lahat. Itinuro ko kay Edward ang naturang babae at sa tansya ko ay halos magkasing edad lamang kami. Matangkad siya at mahaba ang maitim na buhok. Nainis sa akin si Edward at niyaya na akong makauwi sa aming bahay sapagkat malapit nang sumapit ang tanghali at mapapagalitan pa ako ng nanay ko kapag hindi kaagad ako nakapagluto ng ulam. Ipinagdiinan pa niya sa akin na umiiral na naman daw ang kakatihan ko sa mga babae. Wala pa man lang 2 linggo ay may napupusuan naman akong ibang babae. Hindi ko talaga maipaliwanag kay Edward ang kakaibang pakiramdam ko sa naturang dalaga. Parang mabilis na tumitibok ang puso ko. Lumingon ako at nagpalingalinga sa paligid subalit hindi ko na siya nakita sa karamihan ng mga tao. Naisip ko na baka nakasakay na siya sa tricycle pauwi sa kanilang bahay o di kaya ay dumako siya sa malayong pwesto sa palengke at sumabay siya sa iba pang mamimili para makarating sa kanilang bahay. Nakaramdam ako ng panghihinayang pero may nabuo akong ideya na sa susunod na araw ay babalik ako sa palengke para hanapin ang dalaga. Gagawa ko ng paraan upang makilala ko siya at hindi ako susuko sa paghahanap sa kanya. Noong dumako nga ang araw ng linggo, ay sumiba muna kami ni Edward. Sa simbahan, siyempre, bago ako nagpasama sa kanya sa palengke. Pinilit niya akong tumigil sa ginagawa ko at baka mapahamak ako kaso ay kinukulit ko siya at sinabing hindi ako matatahimik hanggat hindi ko natatagpuan ang dalagang hinahanap ko. Kahit medyo naiinis sa akin si Edward ay hinayaan na lamang niya ako sa aking kahibangan. Mahilig siyang manermon at magreklamo sa akin pero hindi naman niya ako kayang tiisin. Kaya naman, matalik ko siyang kaibigan.
Nagtungo kami sa palengke at nagmasid-masid sa bawat pumwesto. Medyo kakaunti noon ang mga namimili, kaya mas mapapadali ang aming paghahanap. Sumapit kami sa pwesto ng mga karne at doon kumuling nasilayan ang kagandahan ng dalaga. Kaagad kong kinalabit si Edward at itinuro ang dalaga. Pagkatapos ay saka kami lumapit dito at nagpakilala. Estela pala ang pangalan ng dalaga at nasa 17 taong gulang pala siya. May pinabili lamang pala ang kanyang ina kaya siya pumunta sa palengke. Pansin pala niyang tinititigan ko siya at ramdam niyang interesado ako sa kanya. Maya-maya ay nagpaalam na siya sa amin at bago pa siya makalayo ay tinanong ko kung saan siya nakatira pero hindi siya sumagot. Naisip ko na medyo mailap siya at mahihirapan ako sa kanya. Kaya tinanong ko na lamang kung saan ko siya pwedeng makita. "Miss, saan ba kita pwedeng makita?" Tanong ko. Tumugon siya at sinabi niya nga, "Madalas ako sa palengke. O di naman kaya matatagpuan mo ko sa may bahaging tabing dagat." Sabi niya. At pagkatapos nun ay nagmamadali na siyang umalis. Malawak ang mga ngiti ko at pakiramdam ko ay nasa ulap ako ng mga oras na yon. "O ano, masaya ka na? Nakita mo na yung babaeng kinababaliwan mo?" Tanong ng aking kaibigan. Pailing-iling na lamang ako sa kanyang tanong at sinabi nga, Hindi. Hindi pa ako kontento. Gusto ko malaman kung saan siya nakatira para makakyat ako ng ligaw." Asar na asar sa akin si Edward at hanggang sa pag-uwi ay pinangangaralan niya ako na wag basta-bastang nagtitiwala sa panlabas na kaanyuan ng babae at baka sa huli daw ay pagsisihan ko ang lahat. Nangamba siya sa akin na baka may nobyo na daw si Estela kaya ayaw nitong sabihin kung saan siya nakatira. Kung ano man ang dahilan niya ay wala akong pakialam at ipagpapatuloy ko pa rin ang paghahanap sa kanyang tirahan. Parang Armalite naman ang bibig ni Edward. Tinalo pa niya ang nanay ko sa paulit-ulit na litanya sa akin. Ewan ko ba mga katambay kung bakit nagiging mahina ako sa tuwing babae ang pinag-uusapan. Mabilis akong maakit lalo na sa mga magaganda at makikinis na dalaga. Kahit anong gawin kong pag-iwas ay pilit akong napapaso sa dala nitong tukso sa puso at isipan ko. Wala akong piniling araw kung kailan ko sinimulan ang pakikipagmabutihan kay Estela. Kahit may pasok ako sa paaralan ay nagagawa kong lumiban at nagtutungo ako sa may palengke para makita at makausap ko lamang siya. Hindi na masyadong sumasama sa akin si Edward at hindi na niya matitiis ang mga pinaggagawa kong kalokohan sa sarili ko dahil lamang sa matinding atraksyon ko sa isang babae. Isa pa, hindi ko siya masisisi at hindi ko siya makasundo. Palagi na lang niyang kinokontra lahat ng diskarte ko kay Estela. Halatang ayaw na ayaw niya ang dalaga para sa akin. O mas madaling sabihin naiinggit siya sa akin at may magiging nobya na naman ako at kung sakaling sagutin ako ni Estela. Hindi ko rin maunawaan kung bakit ganoon na lamang ang pagnanais kong makita sa araw-araw si Estela at kahit ang pag-aaral ko ay napapabayaan ko na. Isang araw ay namamasyal kami sa bayan ni Estela at nagpapasalamat naman ako dahil walang nakakakita sa akin na aking kaklase dahil meron akong klase noong araw na yon. Sa kabila naman ng lahat ay masaya ako na nakasama ko muli hanggang sa umaga at hapon si Estela at marami kami napagkwentuhan. Kaso hindi talaga niya masabi-sabi sa akin kung saan siya nakatira. Umamin siya na may kalayuan ang bahay nila at medyo istrikto pa ang mga magulang niya.
kaya baka mahirapan akong makumbinsi silang umakyat ako ng ligaw. Wala namang kaso sa akin at gagawin ko ang lahat para lamang mapapayag ang kanyang mga magulang, pero kahit anong sabihin ko ay mailap pa rin si Estela. Ayaw niyang sabihin sa akin ang lugar na kanyang tinitirhan. Minsan ay nagtungo sa aming bahay si Edward at kinausap niya akong mabuti ukol sa madalas kong pagliban sa paaralan. Umabot pa sa punto na gustong makausap ng aking gurong tagapayo ang aking mga magulang tungkol sa bumaba kong mga nota. Pinakiusapan na lamang ni Edward ang guro namin na kung maaari ay wag nang kausapin ang mga magulang ko sapagkat baka mabugbog ako ng aking ama. Masama itong magalit at siguradong kapag nalaman niyang babae na naman ang dahilan kung bakit nasisira ang pag-aaral ko, ay baka pagbawalan niya na akong lumabas ng araw na yon, puwera na lamang kung papasok sa paaralan. Kahit na may tampo at sama ng loob sa akin si Edward, ay hinikayat niya ako na kung maaari ay pumasok na muna ako. At mayroong kaming pagsusulit at gusto akong makita ng aming guro. Nag-aalala na ako sa sitwasyon ko noong mga sandaling yon. Sa totoo lang, ay naguguluhan na rin ako kung saan patungo ang buhay ko. Kahit na meron na akong inspirasyon, pakiramdam ko sa kanya lamang umiikot ang mundo ko at hindi na sa mga pangarap ko. Matagal akong nag-isip. Alam kong mabibigo ako at mabibigo ang aking mga magulang kapag ipinagpatuloy ko ang pagliban sa paaralan, at ayaw ko rin namang malaman nila na unti-unting nasisira ang kinabukasan ko kung kaya't sumang-ayon ako kay Edward at pansamantalang hindi na muna ako nakipagkita kay Estela. Sa sumunod na araw ay buong hapon akong pumasok sa paaralan. Tuwang-tuwa ang aking guro sapagkat nakakuha na naman ako ng mataas na marka. Pero matapos ang araw na yun ay bumalik na naman ako sa dati, at sa mga sandaling yun ay nangangamba na si Edward, kaya sinamahan niya ako na makipagkita kay Estela sa palengke. Nakiusap ako kay Estela na kung pwede ko siyang ihatid sa kanilang bahay upang formal akong humarap sa kanyang mga magulang. Subalit sinabi niya sa akin, hindi pa iyon ang tamang panahon. Masyado pang maaga kung pupunta ako sa kanilang bahay. Yun ang sabi niya. Hindi ko talaga malaman kung bakit ayaw niya akong bumisita sa bahay nila. Nagtungo na lamang kami sa terminal at isinakay ko siya sa tricycle. Noong makaalis na ang sasakyan, ay kumuha ako ng panibagong tricycle kasama si Edward at nagpahatid kami sa driver. Sinundan namin kung saang direksyon bababa si Estela upang malaman kung saan ito nakatira. Desperado na ako ng mga sandaling yon, kaya bumalik na naman ang pagkainis sa akin ni Edward. Habang nasa biyahe kami ay panay ang paninermo niya sa akin. Tinawag pa niya akong bulag. Masyado na ako nagpapadala sa silakbo ng damdamin ko at hindi na ako nakakapag-isip ng tama at hindi na nagdidesisyon ng tama. Hindi ko naman siya iniintindi at nakatingin ako sa mga pasikot-sikot na aming dinaraanan. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa kasuluk-sulukang liblib na lugar. Mapuno at maraming talahiban. Naisip ko pa mukhang malayo na iyon sa bayan. Hindi pa man lang nakakababa si Estela sa kabilang tricycle ay huminto na ang aming sasakyan. Humingi ng tawad sa amin ang driver sapagkat hanggang doon na lamang ang kaya niyang marating at ayaw niyang dumako sa baryo na balak naming puntahan. Bumaba kami ni Edward sa tricycle at tinanong kung anong problema. Manong, bakit parang takot na takot ka? Hindi siya sumagot sa katanungan ko. Bagkus ay binalaan niya kami na huwag magpapaabot ng gabi sa baryo na iyon.
At kung may masasakyan pa kaming ibang masakyan, ay umalis na din kami sa lalong madaling panahon. Basta yun lang masasabi ko sa inyo mga utoy ha. O paano? Alis na ako. Huling wika ng driver. Iniabot namin ang bayad at pinaharurot niya ang tricycle palayo sa aming dalawa. Ano ba naman problema nun? Bakit kaya parang natatakot siya? Wika ko kay Edward at naglalakad na kami. Natagpuan namin ang isang baryo na may matataas na punong kahoy sa paligid. Sa isang banda ay natanaw namin si Estela na pumasok sa isang kubo na may mangilan-ngilan pang kubo na malapit doon. Walang ano-ano ay nilabo ng kadiliman ang kalangitan at nagpakita ang kabilugan ng buwan. Nakarinig kami ni Edward ng mga huni ng tiktik sa paligid. Masyadong liblib at talagang nakakatakot sa baryo. Pakiramdam ko ay hindi pa nasasakop ng kabihasnan ang lugar na iyon. At wala din kaming makitang mga tanod na nagroronda sa daan. Kinabahan kami at naisip namin may aswang sa paligid. Sumagi sa isip ko ang mga takot sa mga mata ng tricycle driver. Paano nga kaya kung maraming aswang ang nakatira sa lugar na yon? Nag-aalala ako para sa kaligtasan namin ni Edward at napadamay pa siya sa mga kalukuhan ko. Nagpalinga-linga kami sa paligid at napansin naming nakakatakot ang baryo. Kung ano-anong mga huni at kaluskos ang naririnig namin hanggang sa may natanaw kami sa hindi kalayo ang mga tumatakbong malalaking itim na asong naglalaway ng mga malalapot na laway. Kumaripas kami ng takbo subalit nadulas si Edward sa putikan at kinakailangan ko siyang maalalayan. Nang biglang may kamuntik nang dumagit sa aming malaking ibon. Nasugatan si Edward sa mga braso dulot ng matutulis nitong mga kuko. Mabuti na lang at hindi iyon bumaon sa kanyang balat. Nakakuha ako ng patpat at pinaghampas ko ang malaking ibon hanggang sa pumagaspas ito paitaas kasama ng iba pang mga ibong nagliliparan sa kalangitan. Maya-maya pa lumakad kami palayo ni Edward at nakasumpong kami ng isang malaking punong kahoy. Sumiksik kami sa katawan nito at tumahimik kami mula sa aming pinagkukublihan. Sinilip namin ang malalaking mga aso at unti-unti silang nagpalit ng anyo bilang mga tao. Bumulusok din pa ibaba ang mga malalaking ibon at nagsipalitan ng anyo din ang mga ito. Doon ay nakita ko si Estela at isa siya sa mga malalaking ibon na nakita namin ni Edward. Kinausap ni Estela ng kasamahan niyang lalaki at sinabing kinakailangan nila kaming matagpuan sapagkat nagugutom na daw sila. Sumabat naman ang isang babae at sinabing nanghihinayang siya na hindi niya nakuha ang isa sa amin sapagkat nakialam ako sa pagdating niya rito. Sumigaw si Estela at inutusan ang mga kasama na maghiwa-hiwalay upang matagpo ang kaming dalawa. Sigurado siyang hindi pa kami nakakalayo. Hindi ko inaasahang aswang si Estela at isa pa siya sa mga naghahanap sa amin. Halos gumuho ang mundo ko na malaman na ang babaeng kinahuhumalingan ko ay isa palang kampon ng kadiliman at ang napuntahan pala naming baryo ay baryo ng mga aswang. Matagal kaming nasa estado ng pananahimik. Tikom ang aming mga bibig at hindi kumikilos sa aming pinagtataguan. Noong marinig namin na wala na ang mga ingay at kaluskos sa paligid ay saka kami lumabas ni Edward. Naisip namin magpahid ng putik sa buong katawan at nagmasid-masid kami sa paligid. Maya-maya ay may naaninag kami mga aswang sa kalayuan.
Sumisinghot-singhot sila at para bang inaamoy-amoy kung saan kami matatagpuan. Gumapang kami sa lupa ni Edward at kahit nangangati at humahapdi ang aming mga balat, ay tiniis na namin para lamang makalayo kami at makatakas sa mga aswang. Matagal na sandaling gumapang kami at noong masigurado namin na wala ng mga aswang sa lugar na aming ginagapangan, ay saka kami bumangon. Naglakad kami patungo sa bukana ng baryo. Halos magkanda sugat-sugat ang mga paa namin sa mga batuhan na nakapaligid sa talahiban. Pagod na kami sa aming ginagawa, pero nagtagumpay kaming makarating sa bukanang baryo. Kaso sa kamalas-malasan ay walang tricycle sa paligid. Kailangan pa namin maglakad sa may unahan at napansin ko na dumudugo ang sugat ni Edward. Kaya kinuha ko ang panyo sa bulsa ko at ipinulupot sa kanyang sugat. Humingi ako ng tawad sa kanya. Kung hindi ko siya isasama sa baryo ay hindi siya mapapahamak. Inuna ko pa ang personal kong interes kaysa sa aming seguridad. Kasalanan ko talaga. Hindi na iyon dinamdam ni Edward. Ang mahalaga ay makauwi kami na ligtas sa aming pamilya. Medyo nahihilo na kami sa paglalakad. Gutom at pagod ang nararamdaman namin sa mga oras na yon. At noong medyo malayo-layo na rin ang aming nalakad, ay bigla na lang nagdilim ang aming mga paningin. At kami ay nawalan ng malay. Nagising na lang kami na nakasandal sa katawan ng punong kahoy at mahapdi ang mga balat dulot ng mga nakakapasong sikat ng araw. Umaga na pala at nakatulog kami sa tabi ng daan. Umangon kami at may nakita kaming tricyclean na bumabiyahe. Hindi pa sana kami pasasakay ng driver at napagkamalan pa niya kami mga taong grasa na namamalimos. Nakilala ko ang driver bilang driver na naghatid din sa amin ni Edward. Mabuti na lamang at may ilang kilometro din ang layo namin sa mismong baryo. Pinasakay kami nito at kahit nanginginig at nanlalambot ang mga tuhod namin ay sumakay kami sa tricycle. Subalit nagdidiliryo na kami ng mga oras na yon at hindi nagtagal ay nawalan na naman kami ng malaya. Nagdilat kami ng mga mata at natagpuan na lang namin ang aming mga sariling nakahiga sa papag at may isang matandang lalaki ang matatagpuan mula sa kubong yon. Oh, mabuti naman at nagising na kayo. Inihatid kayo dito ng aking anak na tricycle driver. Nagpakilala siya bilang si Mang Enting at anak pala niya ang tricycle driver. Pinainom niya kami ng mainit na kape at pinakain ng tinapay. Lumapit pa sa amin ang driver at napilitan kami magsalaysay sa kanilang mag-ama tungkol sa aming naging karanasan sa naturang baryo ng mga aswang. Nasermonan pa ako ni Mang Enting sa sobrang paghanga ko kay Estela. May sasabihin ako sa iyo, iho. Bago ka magising, tinanggal ko na sa katawan mo ang gayumang inilagay sa iyo ni Estela. Wika ni Mang Enting. Kaya pala ganoon na lang katindi ang pananabik ko kay Estela at halos masiraan na ako ng ulo sa araw-araw kapag hindi ko siya nasisilayan. Naisip ko rin na baka isa iyon sa dahilan kaya sarado ang isip ko sa lahat ng mga sinasabi sa akin ng aking kaibigang si Edward. Hindi ako makapagsalita at medyo natutulala ako sa isang tabi pero agad naman akong nahimasmasan noong marinig ko na naman ang tinig ni Mang Enting. Hindi niyo ba alam na matagal nang kinatatakutan ang baryo na iyon ng mga aswang? Maswerte pa nga kayo at nakalabas kayo ng buhay. Iniiwasan pala ng mga motorista at ibang driver na magawi sa baryo. Humingit pa si Ginoong Puldo at sinabi niyang siya ay nag-alala sa amin noong gabi. At naisip niya na baka hindi pa kami nakakauwi ngunit ayaw niyang makipagsapalaran sapagkat ayaw niyang mapatay ng mga aswang. Kaya ipinagpabukas na niya
ang pagbabiyahe. Masaya naman siya at natagpuan kami sa labas ng baryo na buhay at ligtas kahit napakadungis namin. Bihira lamang daw ang nakakalabas ng buhaya sa baryo ng mga aswang at karamihan sa mga taong pumapasok doon ay hindi na natatagpuan. Medyo nakonsensya pa ako at nagsisisi na dapat ay nakinig na lamang kami kay Edward. Lalong-lalo na ako sa mga sinabi niya para hindi kami napahamak. Nagpasalamat kami kay Ginoong Puldo na tricycle driver dahil kung hindi siya dumating ay malamang namatay na kami dulot ng pagod at gutom, at ang masaklap pa ay makita kami ng mga aswang at doon pa lang sa bukana ay pinagluray-lurayan na ang mga katawan namin. Napansin ko na may halamang gamot na nakabigki sa sugat ni Edward. Nagpasalamat kami sa matanda, gayon din sa driver, sapagkat pinatuloy nila kami at iniligtas sa kapahamakan. Naglinis na muna kami ng aming mga katawan bago kami binigyan ng malilinis na damit ng driver. Bago kami makaalis ay binigyan kami ni Mang Enteng ng tig-isang habak ni Edward. Sinabi niyang hindi kami malalapitan ni Estela at iba pang aswang kapag nakita nila ang habak. Panibagong pagsasalamat na naman ang sinabi namin kay Mang Enteng. Medyo nahihiya na kami sa malaking pag-aabalang nagawa namin sa kanila. Maya-maya pa ay kinausap kaming dalawa ni Ginoong Puldo at nagkusa siyang ihatid kami sa aming mga bahay. Hindi na kami pinabayad ng pamasahe sa sobrang awa sa aming kalagayan. Noong makarating kami sa aming mga tahanan ay ipinagtapat ko sa aking mga magulang ang nangyari sa amin ni Edward. Hindi na ako magawang pagalitan ni Tatay Paeng at nangibabaw sa sarili niya ang matinding pag-aalala sapagkat 2 araw na pala kaming hindi umuuwi ni Edward at hindi sila tumigil ni Nanay Soledad, partikular na ang mga magulang ni Edward sa paghahanap sa amin. Labis ang kanilang pag-aalala at isinangguni din nila sa barangay ang aming biglaang pagkawala. Nagimbal ako sapagkat matagal na pala kaming nasa baryo ng mga aswang at kung nanatili pa kaming mahina at takot ay baka isang araw pa lang ay patay na kami at kinakain na rin ng mga aswang. Pinayuhan ako ng tatay ko na ipokus ko ang sarili ko sa pag-aaral at wag sa mga maririkit na dalaga. Kung talagang magsiseryoso ako sa pag-aaral ay makakamit ko ang mga pangarap ko at balang araw ay magkakaroon ako ng magandang kapalaran. Dagdag pa niya na napakarami pang babae at hindi ako mauubusan. May tamang panahon para magkaroon pa ako ng nobya. Mukhang sumapol at tumagos sa puso ko ang mga sinabi niya at naisip ko na may punto talaga ang aking ama. Pusok ako at padalos-dalos na magdesisyon. Hindi ko naisip ang magiging masamang resulta. Hindi ko pinapansin ang mga babala at payo sa akin ng kaibigan ko hanggang sa umabot ako sa punto na kamuntik ko na ring ikamatay ang aking mga sariling desisyon. Humingi ako ng kapatawaran sa aking ama sa lahat ng mga pagkukulang ko bilang anak. Gayon din ang mga kalokohang pinaggagawa ko para lamang makuha ang isang babae na inaakala ko makakapagpabago sa buhay ko. Hindi naman naging malupit sa akin ang tatay ko at kaagad din niya akong napatawad sa kabila ng mga masasamang nangyari sa aking pag-aaral. Doon ko nakita ang tunay na kabaitan at pagiging mapagpasensya ng aking ama. Malayong malayo sa kanyang pagiging matapang at istrikto. Marahil ay ganoon naman talaga ang gagawin ng isang ama. Kahit napakaraming ginawang mali ang anak, ay paulit-ulit pa rin siyang tatanggapin at uunawain ng ama hanggang sa maliwanagan na siya sa realidad ng buhay. Humarap ako ng maayos. Pinahid ko ang mga luhang lumiligid sa aking mga mata. At nangako ako sa kanila ng aking ina na aayusin ko ang buhay ko
at magsusumikap akong mag-aral at babawas-bawasan ko na muna ang panliligaw sa mga babae. Iningatan ko na rin ang buhay ko sapagkat nag-iisang anak lamang ako at alam ko na hindi makakayanan ng mga magulang ko kapag namatay ako o nadisgrasya. Simula noon ay itinuwid ko na ang lahat ng mga pagkakamali ko. Pinilit kong gumawa ng mga tamang desisyon sa aking buhay. Nagtiyaga ako sa pagpasok sa paaralan. Hindi na ako lumiliban sa klase, maliban na lamang kung nagkakaroon ako ng sakit o merong importanteng bagay na kailangang asikasuhin ng aming pamilya. Nagsunog ako ng kilay at sinikap kong makabawi at mapataas ang aking mga marka sa bawat signatura. Natuwa sa akin si Edward sa malaking pinagbago ko, buhat noong may malagim na nangyari sa amin. Sa tingin niya, natauhan na ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa aking pamilya at sa aking sarili. Bukod sa kanya ay natuwa din ang aking guro sa mga kagalingang ipinapamalas ko sa klase. Naging inspirasyon ko din ang karamihan sa aming mga kamag-aral at talaga namang iniidolo nila ako, lalong-lalo na sa mga signaturang pinagsusumingapan nilang mapataas ang mga marka. Hindi na rin makalapit sa akin si Estela. Pabor pa yun sa akin sapagkat hindi ko rin siya nakakausap at madalang ko na siyang matagpuan sa palengke. Nawala na ang paghanga ko sa kanya. Wala na akong nararamdaman na pag-ibig. At mabilis ko na rin siyang nakalimutan noong mga sandaling abala ko sa pag-aaral. Hindi ko na muna binigyang pansin ang ibang babae. Meron man akong hinahangaan sa aming klase ay hindi ko na masyadong pinapalalim ang aking nararamdaman. At sa pag-aaral, doon ko ipinukos ang aking sarili. Naging aral sa akin ang lahat ng mga naranasan ko sa baryo ng mga aswang. Tama nang minsang magkamali at nagkasala sa mga magulang. Ayoko nang maulit ang nakakatakot naming karanasan at hindi na rin ako nagpalinlang sa mga nakakaakit na mukha ng mga babae, lalo pat hindi ko pa kilala ng lubusan ang buong pagkatao ng mga ito. Matapos ang ikatlong bahagdan ng sekundarya, ay nagkamit naman ako ng karangalan. Humanga at napuno ako ng papuri mula sa aking mga magulang. Ipinagmamalaki pa ako ni tatay sa kanyang mga nakakainumang mga kumpare at kumare. Bumalik ang tiwala niya sa akin. Naisip ko na hindi naman pala nakakamatay kung mawalan naman ako ng nobya. Kaya ko naman palang paglabanan ang tukso sa mga naggagandahang dalaga. Ang mahalaga para sa akin noong mga panahong yon ay makapagtapos sa sekundarya at makapag-aral sa kolehiyo upang makahanap ng maayos na trabaho at masuklian lahat ng mga paghihirap ng aking mga magulang. Kaya naman, hindi ako tumigil sa pagsisipag at pagtsatsaga sa pag-aaral. Kahit mahirap at puno ng pagsasakripisyo ang pag-aaral, ay tiniis ko. Alam ko na darating ang panahon ay magbubunga din ang lahat ng mga ginagawa ko. Naging sandigan ko din si Edward sa loob ng maraming taon sa paaralan. Masasabi ko na bukod sa pagiging matalik ko siyang kaibigan, ay naging kapatid ko na din siya na palaging sumusuporta at tumutulong sa akin sa lahat ng bagay. Dumaan ang isang taon at dumuwas kaming mag-anak para bisitahin si Nanay Soledad, si Tia Sally, na lumipat na pala sa ibang baryo. Doon yon sa gawing Iloilo, kasama ang kanyang pamilya. Matagal na panahon silang hindi nagkikitang magkapatid. Ang huli naming pagbabakasyon ay noong nakatira pa sila sa Cagayan at maliit pa ang pinsan kong si Minandro. Mabuti na lamang at magbabakasyon na rin kami sa paaralan noong mga panahong yon. At hindi ako mahihirapan
sa pagpapaalam sa aking guro na tagapayo. Balak ni Nanay Soledad na magbakasyon kami ng 3 araw doon para makasama ang aming tiyahin at mga pinsan. Masaya naman ako sapagkat makikita ko ng muli ang aking mga pinsan na matagal ko nang hindi nakikita at nakakausap. Bali 3 ang aking pinsan, panganay si Minandro at sumunod sa kanya si Elena, samantalang bunso naman si Stefan. Medyo hindi lamang ako sanay sa malayong biyahe at noong makarating kami sa baryo ay laking pagtataka namin na sa liblib at masukal pa ang baryong kinaroroonan ng pamilya ni Tia Sally. Ang pagkakaalam ko ay kaya naman ang pamilya ni Tio Solomon at noong nakatira pa sila sa Cagayan ay nakatira sila sa 2 palapag na bahay na yari sa semento. Maganda ang trabaho ni Tio Solomon kaya nagtataka ako kung bakit sa liblib na baryo pa sila nakatira at lumipat na mag-anak. Nung makapasok kami sa kanilang bahay ay ipinaliwanag ni Tio Solomon na doon siya pinanganak sa baryong iyon at siya ang humikayat sa kanyang pamilya na doon manirahan kat nasa baryo ding iyon ang kanyang angkan. Nakipagkwentuhan sa kanya si Tatay Paeng at kitang-kita ko ang kasabikan at kasiglahan sa mga mata ni Tio Solomon. Mukhang namiss niya na may kausap na ibang kamag-anak. Noong makita ko si Minandro pati ang 2 niyang kapatid ay nakipagkamustahan ako sa kanila. Magiliw pa rin naman siya sa akin pero medyo nanibago ako sapagkat may pagkakataon na parang siya ay dumidistansya sa akin at tila merong iniiwasan. Siguro ay naninibago din sila sa akin sa matagal naming hindi pagkikita kaya hinayaan ko na lamang silang ganoon ang kanilang pakikitungo sa akin. Pero kahit papaano ay nakikipag-usap pa rin sila at nakikipagbiruan. Simula nang makapagbakasyon at manatili ako sa bahay ng aking tiyahin ay hindi ako mapakali. Mabigat ang aking kalooban at hindi ko mapaliwanag ang kabang aking nararamdaman. Ang bahay nila ay napaliligiran ng masangsang na amoy na animoy may nabubulok na karne. Kahit pumasok ang preskong hangin sa loob ng bahay ay hindi nawawala ang amoy na yon. Isa pa sa ipinagtataka ko ay parati nila kaming pinapauna sa pagkain at iba pa ang kanilang mga inihahandang pagkain para sa amin. Paliwanag din ni Tia Sally na meron silang allergy kaya iba ang kanilang mga kinakain. Hindi ko na talaga nagugustuhan ang mga araw-araw na nangyayari. Kung ano-anong gumugulo sa aking isipan. Kahit sa mga kapinsan ko ay nahihiwagaan ako sapagkat matatalim sila kung makatingin na para bang takam na takam silang pinagmamasdan kami. Hindi rin sila makatingin sa amin ng diretso na para bang nahihiya sa hindi namin malamang dahilan. Kapag tinatanong ko naman sila ay umiiling lamang sila at iniiba nila ang paksang pinag-uusapan namin. Kung lumalabas naman ako sa bakuran ay nakikita ko na hinahabol kami ng tingin ng mga kapitbahay at wala silang kaimik-imik habang ginagawa nila iyon. Kinilabutan ako kaya pinakiusapan ko si Nanay Soledad pati si Tatay Paeng na kung maaari bumalik na kami sa aming lugar sapagkat hindi ko na nagugustuhan ang mga kinikilos ng mga kamag-anak namin. Nakiusap naman sa akin si Nanay Soledad na wag na lamang silang pansinin at maglaan na lang kami ng 2 araw sa baryo. Tinanong ko siya kung may kakaiba din ba siyang napapansin kay Tia Sally pati sa pamilya nito. Tumugon ang aking ina at sinabi niyang simula pa lang na dumating kami sa baryo ay napapansin niya ng iba ang kinikilos ng mga ito. At iisa ang naglalaro sa isip niya. Aswang ang pamilya ni Tia Sally. Gusto niya
Gusto niyang kausapin ito tungkol doon. Subalit palagi itong umiiwas, kaya humahanap siya ng pagkakataon para ito ay mapaamin. Naisip ko na tulungan ng aking ina para naman matapos na rin ang lahat ng misteryong nararanasan ko sa bahay namin na tinutuluyan. Kinabukasan o ang habak na ibinigay sa akin ni Mang Enteng upang malaman ko kung talagang aswang nga ang mag-anak. Mamaya pa, halos mapalundag sa takot ang mga pinsan ko at hindi rin makalapit sa akin si Tia Sally. Pati ang asawa nito. Nakiusap pa sa akin si Tia Sally na ilayo sa kanila ang habak sapagkat sila ay nangihina. Doon ko palang nakumpirma na aswang silang lahat. Hindi nagtagal ay pinagtapat sa amin ni Tia Sally na aswang ang kanyang buong mag-anak, gayon din ang mga taong nakatira sa lugar na yon. Baryo pala ng aswang ang lugar na kinatitirikan ng kanilang bahay. Sumabat naman sa usapan si Tio Solomon. Ipinaliwanag niya sa amin na siya mismo ang may dugong aswang at pilit siyang lumalayo sa kanyang mga kauring mga aswang. Ngunit hindi sila pinatahimik ng mga ito at kahit saan sila mapunta ay sinusundan sila. Pinagbantaan pa siya ng kanyang ama na kung hindi babalik sa kanilang baryo kasama ang kanyang mag-anak, hindi hahawaan ng pagkaaswang, ay mapipilitan siyang patayin ang mga ito. Leader pala ang ama ni Tio Solomon ng kanilang angkan at lahat ng sabihin niya sa kanyang mga nasasakupan ay ginagawa nilang batas at ipinapatupad sa lahat ng mga aswang na nakatira sa baryo. Wala namang nagawa si Tio Solomon sapagkat natatakot siya sa banta ng kanyang ama. Dinala niya sa baryo si Tia Sally pati ang mga anak nito, saka sila hinawaan ng pagiging aswang. Hindi sila makapagtangkang umuwi sa Cagayan o makiusap sa mga magulang ni Tia Sally sa takot na baka buweltahan ang mga ito ng angka ni Tio Solomon. Tanging kami lamang sa pamilya ni Nanay Soledad ang kanilang nakausap at pinagpapadalhan ng telegrama sapagkat malapit sa puso ni Tia Sally si Nanay Soledad, pati kami mag-ama. Humingi na pasensya si Tio Solomon kay Nanay Soledad sapagkat nagawa niya ang ganoong kabigat na kasalanan. Malaking sakripisyo ang kanyang ginawa para lamang mailigtas ang buhay ng kanyang mag-iina. Paliwanag pa ni Tio Solomon na wala silang balak na patayin ang aming pamilya. Sa katunayan pa nga, ay pilit nila kaming inilalayo sa kapahamakan upang hindi kami mahawaan ng kanilang pagkaaswang. Iyon ang rason kaya parati nila kaming hinahandaan ng mga bukod na pagkain. Karning hayop na luto ang ibinibigay nila sa amin, samantalang karning hayop na hilaw ang kanilang kinakain. Pilit silang gumagawa ng mabuti o hindi naman kaya ay hindi rin sila kumakain ng karne ng tao. Malaki ang respeto ni Tio sa aming pamilya kaya ayaw niyang pumatay ng tao kahit na ang kinakain ng kanilang angkan ay karne at laman loob ng mga tao. Sa punktong yon ay naawa ako sa kanilang sitwasyon. Pero wala namang kaming magagawa sapagkat iyon ang napili nilang buhatin. Hawak pa sila sa leeg ng angkan ni Tio Solomon. Sinabi ni Tia Sally na kung gusto naming umalis sa baryo ay pwede kami makaalis at banayad pa ang sikat ng araw. Kaso ay nagdesisyon na kaming ng aming mga magulang na ipabukas na lamang ang pag-alis at gusto pa nilang makasama at makausap ang pamilya ni Tia Sally. Natuwa naman sina Tio at Tia Sally sapagkat sa kabila ng kanilang mga revelasyong natanggap ay tinanggap pa rin nila ang pamilya nilang buong-buo at hindi ibang nilalang. Naman nagbago ang pagtingin namin sa kanila. Alam namin na hindi nila kami masisikmurang saktan at kainin. May pusong tao pa rin silang mag-asawa at pinapahalagahan nila ang pagiging pamilya
at pagkakadugo namin. Kinagabihan, hindi ako makatulog sapagkat may mga naririnig akong kaluskos at yabag ng mga paa sa labas ng bahay. Tila napakaraming aswang ang papasugod sa bahay. Bumangon ako sa kama at kinuha ko ang habak, saka inilagay sa bulsa ng silid tulugan. Pupungas-pungas akong nagtungo sa may sala at nakita ko na bukas ang pinto sa may harapan. Tin ko si Tiyo na may kausap na dalawang lalaki. Talampakan ang kanilang taas. Nangingintab sa langis ang kanilang mga balat at nanlilisik ang mga mata. Dali-dali akong nagtago sa isang sulok at naisip ko na mga aswang ang kausap ng aking tiyuhin. Hindi ako maaaring magkamali. Kawangis pa ng mga lalaki sa labas ang mga aswang na nakita namin ni Edward sa baryo ni Estela. Pare-parehas ang paglalarawan sa mga pangkaraniwang aswang. Maya-maya ay may sumitsit sa akin. Lumakas ang kabog sa dibdib ko at lumabas ako sa may likuran at nakita si Tia Sally sa isang tabi at sinesenyasan niya akong lumapit sa kanya. Akong nagtungo sa kanya at pabulong niyang sinabi sa akin na kailangan ko nang mapagayak kasama ang aking mga magulang sa kadahilanan na kinakailangan namin makaalis sa kanilang baryo. Tinanong ko siya kung bakit, ngunit hindi siya sumagot. Bagkus ay dumiretso kami sa kwarto at ginising ang aking mga magulang. Noong makapagmulat ng mga mata at makabangon ang mga magulang ko, ay tinanong nila si Tia Sally kung anong nangyayari, ngunit hindi pa rin siya sumasagot. Bagkus ay nitusan nila silang magmadaling mag-impake ng mga gamit. Pasang ilang sandali ay nakagayak na ang aming mga dala. Lumabas kami ng kwarto at lumitaw si Minandro na panganay na anak ni Tia Sally. Kanya kami makapagbuhat ng aming mga dala. Maliwanag ang buwan at dumaan kami sa madamong bahagi kung saan walang masyadong kabahayan. Pinagpahid kami ng mga putik ng mag-ina. Pinahid namin ang mga yon sa aming buong katawan upang hindi kami maamoy ng mga aswang sakaling ipaliwanag ni Tia Sally ang mga nangyari noong naglalakad kami sa kabaan ng daan. Kay Tia Sally, nakarating na sa mga magulang at kapatid ni Tiyo na dumating kami sa kanilang bahay. Gusto ng ama ni Tiyo na atakihin kami at patayin, subalit hindi sila pumayag na mag-asawa. Kaya napagkasunduan ng mga magulang at kapatid ni Tiyo. Nahawaan na lang kami ng pagkaaswang. Dagdagan ang bilang ng kanilang lahi at hindi na paalisin sa baryo upang dumami pa ang populasyon. Kaya na iyon ay hindi sumang-ayon si Tiyo. Kaya kinausap niya si Tia Sally. Patakasin kami bago magpumilit na makapasok ng kanilang bahay ang kanyang mga kamag-anak. Nagimbal kami sa mga narinig namin, pero tahimik kami habang naglalakad na ilang kilometro sa daan. Habang kumulang isang oras kami naglalakad hanggang sa makalayo kami sa baryo, nakakita na kami ng ibang mga sementadong kabahayan at meron din kaming nakitang mga tindahan. Nasa bayan na pala kami. May humintong jeep sa aming tagiliran na may lulan ng mga mangilan-ngilan ng mga pasahero. Napangiti si Tia Sally at Minandro. Mukhang hanggang doon na lamang ang kaya nilang maitulong sa amin. Nabanggit ni Tia Sally sa amin na patungo sa terminal ang jeep, kaya nagmamadali na kaming sumakay. Abot langit ang aming pasasalamat sa kanilang mag-iina. Nagsipag-iyakan sina Tia Sally at Nanay Soledad habang nagpapaalamanan sa isa't isa. Maya-maya ay sumakay na kami sa jeep at kumaway-kaway pa kami sa mag-iina. Kalayo na nga kami sa lugar na iyon. Matagal bago tumigil sa pag-iyak si Nanay Soledad. Alam ko na napakasakit na mawalay sa isang minamahal sa buhay. Kaso ay kailangang tanggapin
para lamang magkaroon ng ligtas at mapayapang pamumuhay. Nung makabalik kami sa aming lugar, ay ipinagpatuloy ko ang pag-aaral nang sumapit ang pasukan. Nagkita kaming muli ni Edward at masayang-masaya kong makakasama ko na naman siya buong taon sa paaralan. Wala na kaming natanggap na anumang telegrama buhat kay Tia Sally at hindi namin magawang magpadala ng liham sapagkat baka maging mitya pa iyon ng buhay namin mag-anak. Gabi-gabi ay pinagdarasal namin ang kanilang kaligtasan at malayo sana sila sa kasamaan ng angka ni Tio Solomon. Umaasa kami na balang araw ay magkikita kami muli at magkakasama na makatakas sila sa madilim na sistema ng kanilang pamumuhay. Mula sa aking mga naranasan ukol sa mga aswang ay masasabi ko na meron pa rin silang pagpipilian. Iiral man ang pagkahayop nila sa laman ay meron pa rin silang konsensya at desisyon para hindi sila makapanakit sa ibang tao. Yan ay natupad ko na ang mga pangarap ko. Patagumpay kong naisama sa Maynila ang aking mga magulang at doon na rin ako nagkaroon ng sariling pamilya. Iniingatan ko pa rin ang ibinigay sa aking habak ni Mang Enting. Laki ang ginampanan nitong papel upang maprotektahan ang pamilya ko laban sa mga masasamang elemento sa paligid. Dito po nagtatapos ang kwento. Salamat po sa pag-ere ninyo ng aming karanasan. At iyon na, doon nagtatapos ang ating kwento. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para sa mga bagong hindi pa nakasubscribe na nakikinig ngayon sa ating channel. Ingat po kayo palagi. Hanggang sa muli.